Ngayong araw na simula ng pagpaparehistro para sa eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan. Kasabay nito ang pagpapatupad ng Implementing Rules and Regulations ng Sangguniang Kabataan Reform Act na isa sa mga huling inaprubahan ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Kung saan may ilang probisyon na binago o di kaya idinagdag para sa mas maayos na botohan sa SK. Para alamin kung ano-ano mga ito, mga kapanayam natin si Assistant Secretary Earl Saavedra, ang officer in charge ng National Youth Commission. Magandang umaga sa inyo, Commissioner Saavedra. Magandang umaga, Howie. Magandang umaga sa mga tagapanood natin. Okay, pag sinabing youth, as in National Youth Commission, ano bang pinag-uusapan nating age range dito? Meron po tayong pinagbabasehan na batas. Ito yung 15 to 30 na age bracket. So under Republic Act 8044, yung mga nasa 15 to 30 age bracket ay those belonging to the youth sector. At binago yon ng nitong Reform Act na pinirmahan ni dating Pangulong Aquino. Sa sangguniang kabataan po kasi before, 15 to 17 yung age of participation ng mga kabataan. 15 to 17? Opo, kung gusto nilang tumakbo, kung gusto nilang bumoto for the SK election. So under the new Republic Act na pinirmahan po ng dating Pangulo, na ngayon ay ini-implement na natin, magbabago po yung age of participation. Magiging 15 to 30 para doon sa mga nais bumoto, yung mga nais namang tumakbo for the sangguniang kabataan elections must be 18 to 24 years old. So malaking pagbabago yan in Opo. terms of numbers of voters. Opo, kasi ang pinag-uusapan natin dito, Sir Howie, ay inclusivity. Gusto natin na those belonging to the youth sector will have the opportunity to be able to select the SK leaders sa maninilbihan sa bawat barangay sa buong bansa. And in terms of number, nasa 42,000 plus barangays nationwide. So we want a semblance of youth participation sa barangay level. Okay, well, I'm sure may mga nagkokomentaryo ngayon na nagsasabing parang napakaraming mga bagong politiko. I mean, isn't that teaching young people maybe even negative practices in our society in terms of politics? Well, on the brighter side of things, we want to ensure youth participation in nation building. Kaya gusto natin na mabigyan ng pagkakataon ng ating mga kabataan na manilbihan sa kanilang mga komunidad. Hindi naman pwedeng sabihin na walang issue at walang agenda at walang mga concerns sa mga kabataan na di pwedeng i-champion ng ating mga public servants. So we want the SKs to be at the front line in order to make sure that they respond to the needs of the members of the youth sector. Okay, balikan lang natin yung graphic kanina kung para malinaw lang sa mga manonood yung binago ng SK Reform Act. So dati 15 to 17. So yung age of participation. Very narrow yung at saka very delimiting yun for the members of the youth sector. Ngayon po itataas natin to 15 to 30 yung mga makakaboto. Opo. Okay, kasi I think part of the objective of the old age range is hindi ka pa makakaboto doon sa national elections, local elections. Pero ngayon, maaring yung maraming botante ngayon na nakarehistro na ay pwede na bumoto para sa SK. So kung nakarehistro ka na for the national local elections, kailangan pa ba magrehistro para sa SK? Basically, that's a good question. Sa resolution po na inilabas ng COMELEC stating the election guidelines for the barangay and SK elections, yung mga nakaboto na po nung May 9, 2016 elections will be automatic voters para sa sangguniang kabataan at barangay elections. Kasi dati kung 15 to 17, nadi-distinguish. Sila lang yung makakaboto sa SK. Ngayon po kasi 15 to 30 na ang makakaboto. So yung 18 to 30, dalawa na ang bobotohin nila sa darating na eleksyon. Hindi lang yung for the SK but also for the barangay elections. Okay, nabanggit mo na itong batas na to, itong sistema para sa SK, nagbibigay ng mga pagkakataon sa mga kabataan na magserbisyo. Yes po. Ano yung mga pwede nilang katungkulan sa ilalim ng batas? Well, basically sa local government code po, may mga list of programs, projects, activities, and services na pwede nilang i-initiate. In the past po kasi, nung hindi pa na-reform yung sangguniang kabataan through a law, wala po silang fiscal autonomy. So, ibig sabihin na at the mercy of the barangay council sila kung meron silang mga adhikain na gustong i-pursue. Ngayon kasi sa bagong batas, meron ng concept of fiscal autonomy. We will be giving them the opportunity to plan out and carry out interventions that are basically needs-based para sa sektor ng kabataan. So, magkakaroon po ng opportunity ang mga SK na palawigin yung kanilang serbisyo. Pero, very specific din tayo na they cannot initiate infrastructure projects. Opo. So, can't they accomplish the same purpose kung nakaupo sila sa council? Yung regular council ng barangay? Sa barangay council po kasi isang boses lang meron ng SK chair. Kasi
ex officio member of the council, treated as one of the kagawad siya. Pero ito po kasi ngayon, ang gagawin ng Sangguniang Kabataan, una ay base sa kanilang i-craft na Comprehensive Barangay Youth Development Plan, which is basically needs-based, base sa pangangailangan ng kanilang mga constituents. Pangalawa, in consultation with a bigger platform. We call that the Katipunan ng Kabataan. So parang ito po yung General Assembly ng lahat ng mga kabataan sa barangay. They cannot basically implement anything without consulting the Katipunan ng Kabataan. So we see convergence in place dito. Base na rin sa available platforms where they could actually get insights how they will carry out their initiatives sa barangay level. Okay, so mabibigyan sila ng fiscal autonomy. Ibig sabihin ng pera, no? Opo. Magkakaroon sila ng budget, Opo. no? Sa ilalim ng batas. Okay, mga bata pa to, teenagers, no? Yung ibang magiging miyembro nito. So, di kaya sila pwedeng pansamantalahan ng mga they can be taken advantage of by the adult politicians in the community, no? After all, this is money we're talking about, no? In the previous setup naman po, meron na silang pondo, Sir Howie. Kasi yung 10% budget for youth development is basically 10% of the general funds ng barangay, yung IRA ng barangay. Kaso wala lang silang authority to be able to man the finances of the SK. Ngayon kasi, in the concept of fiscal autonomy, sila na rin mismo ang may karapatan kung paano nila ipaplat yung program of expenditure ng kanilang organization base doon sa available funds na rin. But if you're saying na baka magiging prone sila doon sa dictates of the adults, yun po yung isa sa mga intentions kung bakit in-increase natin yung age of participation. Kasi we want to deal with the maturity of young people who serve under the SK structure. So if for example, bibigyan namin kayo ng fiscal autonomy, we will also be reminding you of your accountability. So use the resources of the Sangguniang Kabataan properly, or else you will be facing the general public and you will be held accountable if you do something nasty. So yung maximum age for positions 24. 24 right? years. Opo. Okay, kasi may mga 24 nasa mga yung mga regular political positions na. May nagme-mayor pa nga, no, ng ganung age, actually, no? opo. So that's a pretty mature age already. Tama. Kasi compared sa 15 to 17, masyadong bata po yun. At saka we expect them to be in school. So how do you expect them to maximize their services sa barangay kung at the age of 15 to 17, dapat nasa eskwelahan ka? Kaso, merong kahati pagdating sa iyong focus dahil and dito attention. sa SK. We don't want that problem. Okay, yung isang bagong provision din dito sa Reform Act ng SK, itong may anti-political dynasty, no? Naunahan nyo pa yung national laws, yung mga national positions sa politics, no? What's the origin of that? Bakit nagkaroon ng anti-political dynasty provision na pumasa? Yung founding inspiration kasi ng mga change makers doon sa pagpupush ng SK Reform Law, tiningnan natin kung ano ba yung mga issues hounding the structure. And if we want to reform, re-engineer, and restructure it, importante na tingnan din natin kung ano yung pwede nating ayusin. At itong anti-political dynasty provision, alam naman natin na pinagbabawalan yan, Sir Howie, no? Sa Constitution pa lang explicitly stated yan. Kaso, walang enabling law. So we tried our best to push, and at the same time, it was a very big leap on the part of NYC na maisabatas ito through the Sangguniang Kabataan Reform Law. So ang pinagbabawalan sa SK, hindi pwedeng tumakbo ang isang kabataan kapag may relasyon siya up to the second degree of affinity or consanguinity sa isang incumbent elected national or local official. So up to the second degree of affinity or consanguinity. So kailangan tingnan ng mabuti yan bago tumakbo. Okay, yan ang ibig sabihin ng sinabi mo mga relationships na yun. Ano? So ibig sabihin, meron bang practice in the past na yung SK ay ginagawang training ground ng mga political dynasty? Sad reality, yes. Hindi maiwasan. Hindi po talaga maiwasan. So yan ay part sa mga vulnerabilities ng structure. Kaya importante kasi if you reform a particular organization, conscious tayo when it comes to the safeguards and safety nets. Ayusin na natin ng maayos. Okay, sana tularan kayo ng Kongreso. Opo. Maraming salamat, Commissioner. Maraming salamat sa pagkakataong ito at sana magrehistro po ang ating mga kabataan para sa Sangguniang Kabataan Elections. Kailan ba deadline? July 15 to 30 po, ongoing registration. In fact, ngayon po ay unang araw. Open po yung ating COMELEC offices nationwide, 8 a.m. to 5 p.m., Mondays to Sundays including holidays. We have 15 days to encourage our young people to go out and register for the SK elections. Okay. Maraming salamat, Commissioner Earl Saavedra, Officer in Charge ng National Youth Commission. Thank you.